Ayan, si Talit Gayaan. Okay na po, wala nang grade 3 diyan. Ano? Mukhang grade 3 lang. Okay, so okay na po tayo. Uli po, sa bawat isa, good morning! Salamat po sa Panginoon for this opportunity again na tayo po ay mag-aaral ng kanya pong mga salita. At inaanyahan ko po ang bawat isa to please open your Bible sa bahagi po ng atin pong binasa kanina. John chapter 21 will be our passage sa umaga pong ito. At manatili pong bukas ang inyo pong mga Biblia sa atin pong pag-aaral ng salita ng Panginoon. So hiniling ko ng bawat isa, wala na pong disturbances. Wala na mga cellphone, mga kabataan. Please keep your phone. Open your Bible, get your notebook for your notes, and your pen. At ihanda na po ang sarili sa pakikinig po ng salita ng Panginoon. Let's pray. Tayo po lahat po ay tumungo at pumikit sa atin pong pananalangin. Father God in heaven, ngayon pong umaga, ang inyo pong salita ay bukas na po sa aming kalagitnaan at handa na po kaming makinig. Tunay Panginoon Diyos na alam po namin ang dyablo ay gagawa ng mga kapamaraanan para kami gambalain. Gagawa siya Panginoon po ng mga disturbances. Ililihis niya ang aming pong isipan Panginoon sa mga salita mo. Pero Panginoon, kami po ay naniniwala na mas makapangyarihan ang banal na Espiritu kaysa sa dyablo, Panginoon Diyos, na aming pong kalaban. Kaya tunay, Panginoon, ngayon pong oras na ito, sawayin mo na siya. Pigilan mo na siya, Panginoon Diyos, sa mga bagay na nais niyang gawin sa aming kalagitnaan. At sana po, minsan pa ay magiging pagpapala na malaki ang inyo pong mga salita sa buhay ng bawat isa sa amin. O Diyos sa banal, kami po ay humihiling na nabuksan mo na ang aming pong isip at puso. At nawa po, Panginoon, ay maunawaan po namin sa biyaya mo ang mga salita mo na pagbubulay-bulayan namin ngayong umaga. Ito lamang po ang aming samo at panalangin sa tanging pangalan ng aming tagapagligtas na si Jesus. Amen and amen. Paso yun naman po ng isang mic. Parang kinahihinaan dito. May sasagad pa ba itong sound na itong ating lapel? O sagad na siya? Hello. Sound check. Mic testing. Yeah, better. Okay, salamat po. Good morning po ulit sa ating lahat. Good morning. Okay, so ngayon po ay hindi lingid sa inyong kaalaman na tayo po ay nasa series ng atin pong pag-aaral about revival ngayong buong buwan ng February. Last January ay atin pong pinag-usapan sa loob ng isang buwan yung atin pong tema, bring them in and send them out. At ngayon naman pong umagang ito, ngayon pong buwan na ito ng February ay pinag-aaralan po natin all about revival. At ang naging focus po natin tungkol sa atin pong revival ay yung revival ng atin pong pag-ibig sa atin pong Panginoon. Since February is Love Month, dito ay atin pong pinag-usapan yung atin pong love para po sa atin pong Panginoon. If you would remember, pinag-usapan po natin yung part 1 ng atin pong mensahe, yung pong Book of Deuteronomy. Noon pong time na si Moses ay malapit ng mamatay at hindi siya makakapasok sa lupang pangako ng Canaan at ililipat na ang leadership kay Joshua, kanyang kinausap ang buong kapulungan ng mga Israelita at kanyang pinaalalahanan sila na kanilang ibigin ang Panginoon ng kanilang buong puso, buong kaluluwa at buong kalakasan. Kaya ang sabi po ni Moses, you shall love the Lord your God with all your heart, with all your soul, and with all your might. At atin pong pinag-usapan ang definition ng love. Kung sinasabi natin mahal natin ang Panginoon, ano ang kahulugan nun at ano ang inaasahan sa atin? Nagbigay po tayo ng acronym dun po sa LOVE. At yung L doon stands for loyalty. Kung mahal natin ang Panginoon, we are loyal to our God. Ibig sabihin ay wala tayong Diyosan sa ating pong buhay. Second is the letter O. That is obsession. Kung mahal natin ang Panginoon, dapat tayo po ay obsessed sa Kanya. Dapat tayo ay nahuhumaling sa Kanya. Dapat tayo ay naa-addict sa presensya ng atin pong Panginoon. And letter V stands for valuing God. If we are to love God,
Ang ibig pong sabihin nun, priority natin ang Panginoon sa ating buhay. We value God more than anything else or anyone else in this world. And letter E stands for experiencing God. Ano? If we are to love God, we are to long to experience God sa atin pong buhay. Dapat kung mahal natin ang Panginoon, hinahanap natin sa buhay natin na maranasan siya sa atin pong buhay. And that is the part 1 of our message this February. Ano po? And then part 2, noong mensahe pong iyon, ay yun po yung mensahe last Sunday na pinangaral po sa atin ni Pastor Jake. Okay? At ang context ay si Joshua. Si Joshua, nung time na yon ay matanda na din. Ang mga Israelita ay nasa lupang pangako na, nagawa na nilang masakop yun pong Canaan at mapalayas yung ibang mga lahi na naroon. At nung time na yon, matanda na si Joshua at siya po ay nagbigay ng kanyang mga huling salita sa mga Israelita. At ang sabi po ni Joshua, naranasan na natin ang katapatan ng Panginoon, kabutihan ng Panginoon. Ang sabi niya sa kanyang challenge, choose you this day whom you will serve. Pumili kayo ngayon kung sino ang inyong paglilingkuran. Kung ang inyong bang mga Diyos-Diyosan o ang Diyos ng Israel na naglabas sa atin mula sa Ehipto papasok ng lupang pangako. Ang sabi ng mga Israelita, we will serve God. Paglilingkod kami sa Panginoon. Pero ang sabi ni Joshua, hindi po pwede. Hindi maaari. Dahil sabi ni Joshua, hanggang noong mga oras na yon, yung mga Israelita ay may mga itinatago pa rin mga Diyosan. At kung maglilingkod tayo sa Panginoon, hindi po pwede na meron tayong other gods. Pero nakakatuwa ang commitment ni Joshua. Sapagkat ang sabi niya doon, but as for me and my family, we will serve the Lord. Ang sabi ni Joshua sa mga Israelita, paglingkuran niyo ang Panginoon. Pero kung sakali na ayaw ninyo, saga ng akin at sa aking pamilya, paglilingkuran namin ang Panginoon. And that is loyalty to our God. Ngayon pong umaga pong ito, we will be talking about the part 3 of our series on revival, which I have entitled, Do You Love Me More Than This? Do you love me more than this? At ang text po natin ay matatagpuan po sa John chapter 21:15 to 19. Pero bago po tayo dumako po dyan, ay nais po muna natin basahin yun pong verse 1 hanggang verse 14 ng chapter 21 para mabigyan po natin ng background yun pong verses natin pong ipapaliwanag sa ilang saglit. Kaya po basahin po muna natin yung verse 1 hanggang verse 14. Verse 1, after this, basahin niyo pong lahat, kayo po magbasa. Ready now, begin. Because of the calamity of this, Jesus the perfect creature, is the Lord. When Simon Peter heard that it was the Lord, he put on his outer garment, where he was sleeping for quick, and he threw himself into the sea. The other disciples came in the boat, dragging the net full of fish, so they were far from the land, but about 100 yards. When they got out of the land, they saw a charcoal fire in place, with fish laid out for eat. Amen. Jesus said unto them, bring it down.
the fish that they have just caught. So Simon Peter went forth and called the net ashore, called the large fish, 103 of them, and although there were so many, the net was not torn. Jesus said to them, come and have breakfast. Now none of the disciples dared ask him, who are you? They knew he was the Lord. Jesus came and took the bread and gave it to them, and so with the fish. This was now the third time, and Jesus continued to disciples after he was raised from the dead. Okay, so thank you for reading verse 1 to 14. Ngayon pong umagang ito ay meron tayong pag-uusapan na isang Bible character na binanggit dun po sa mga talata na atin pong binasa. Ano po? At ang ating po magiging focus ngayong umaga pong ito ay walang iba kundi si Apostol Pedro, the Apostle Peter. Ano po? Just before we go to the outline or the content of our message this morning, I'd like to introduce unto you kung sino po si Apostol Pedro. Ano po? Ano yung mga basic na mga bagay na magiging pagkakakilanlan natin kay Apostol Pedro? Una, ano po? Si Apostol Pedro po, siya po ay nakilala din po sa pangalan na Cephas. Ano? Okay? Cephas. At ang nagpangalan po ng pangalan na ito sa kanya ay walang iba kundi ang atin pong Panginoong Hesus Kristo. At ang meaning po ng name na Peter or Cephas, ano po, ay a rock. Ano? O sa Tagalog ay bato. Ano po? Okay? Isa pa po na pagkakakilanlan po natin kay Apostol Pedro. Si Apostol Pedro ay isa sa mga unang alagad ng ating Panginoong Hesus Kristo. Kasama siya sa 12 na alagad ng ating pong Panginoong Jesus. Isa pa, si Apostol Pedro, ayon sa pag-aaral, ay isa pong outspoken and ardent disciple. Pag sinabi natin outspoken, si Pedro, ang kanyang personality, masyado siyang masalita, masyado siyang madada, lagi siyang nagsasalita. At pag sinabi natin siya po ay ardent, ano po? Ibig sabihin, may personality si Pedro na siya po ay padalos-dalos. Isa pa pong pagkakilala natin kay Apostol Pedro, si Apostol Pedro ayon sa pag-aaral ay isa sa closest friends ng ating Panginoong Jesus. Di ba meron ang Panginoon na 12? Alam niyo ba, out of the 12 ay merong inner circle pa rin si Jesus doon. Yun po ay si Peter, si James, at saka si John. Mas close ni Jesus sa 12, si Peter, si James, at saka po si John. Another one, na pagkakakilanlan po kay Apostol Pablo. Si Apostol Pedro, I mean. Si Pedro, ang sabi po sa salita po ng Panginoon, ano po? Ang sabi sa salita po ng Panginoon, si Pedro daw po ay enthusiastic. Ano po? Si Pedro ay masigasig. Si Apostol Pedro, ang sabi daw po doon, siya po ay strong-willed. Siya po ay malakas ang loob. Hindi siya natatakot. Si Apostol Pedro, siya po ay impulsive. Dalos. And at times, sabi doon, siya po ay brash. Ang ibig sabihin, siya po ay naggagawa ng mga desisyon na hindi niya iniisip ang magiging consequences dito. Saan nakatira si Peter? Ang sabi po dito, si Apostol Pedro ay nakatira po sa Bethsaida. Ano po? At ang sabi po doon, si Apostol Pedro, bagamat hindi sinabi ang pangalan, siya po ay merong asawa. Based po sa 1 Corinthians chapter 9, verse 5. Another one. Si Apostol Pedro ay isa sa mga mangingisda na naging disciple ng ating pong Panginoong Jesus. Sila po ay si Andrew, na kanyang kapatid, at si James at si John, na pareho din po na mangingisda na magkapatid. So, ibig sabihin sa 12 alagad ni Jesus, si Andrew, si Peter, si James, at saka si John, sila po yung mga mangingisda. Sa loob ng 3 taon, si Apostol Pedro ay naging disciple ng ating Panginoong Jesus. And among
the 12, si Apostol Pedro, siya po ang leader ng 12 alagad ng atin pong Panginoong Hesukristo. Kumbaga, sa 12, siya po ang spokesperson. Siya lagi ang tagapagsalita. Palibasa, ang personality ni Pedro, siya po ay outspoken. Lagi siyang dada ng dada. Lagi siyang salita ng salita. Another one na matutunan po natin kay Apostol Pedro. Si Apostol Pedro ang unang nag-confess ng kanyang pananampalataya sa Panginoong Yesus nung kanya pong sinabi that the Christ, the Son of the living God. Si Jesus, or ang ating pong Panginoong Hesukristo, siya po ang anak ng Diyos at siya po ang buhay na Diyos. And in that statement, ay kanya pong kine-claim na si Jesus ang kanya pong Diyos at siya po ang kanyang tagapagligtas. Si Apostol Pedro ay kasali nga po siya doon po sa inner circle ng atin pong Panginoong Jesus. Kasama si Santiago at si Juan, James and John. At ang sabi po dito, napaka-espesyal ni Peter, James and John sa Panginoong Jesus na sila lamang po ang kasama ni Jesus na kanya pong pinagpakitaan ng kanyang pagbabago ng anyo nung umakyat ang ating Panginoong Jesus sa isang bundok. At doon ay sabi ni Apostol Pedro, gumawa tayo ng tabernakulo. Isa kay Jesus, isa kay Moses, isa kay Elijah. Subalit hindi po siya pinayagan ng ating pong Panginoong Jesucristo. Another instances, na makikita po natin sa buhay ni Apostol Pablo, na masasabi natin na siya po ay padalos-dalos. Siya po ay impulsive. May mga halimbawa tayo na makikita. Una, kung inyo pong naaalala sa Bible reading, nung si Jesus ay nasa Sea of Galilee, yung pong kanyang mga alagad ay nag-travel papunta sa kabilang ibayo na si Jesus po ay naiwan dun po sa bundok. At nung ang mga alagad ay nagbabiyahe sa bangka, inabot po sila ng malakas na bagyo sa kalagitnaan at dun po ang Panginoon ay sumunod sa kanila na si Jesus ay naglakad sa ibabaw ng tubig. Nung una, hindi nila ma-recognize ang ating pong Panginoong Jesus. At challenge ni Apostol Pedro ang Panginoon, Lord, kung ikaw nga yan, hayaan mong ako ay lumakad din sa tubig. Kaya sabi ng Panginoon sa kanya, sige, gawin mo. Kaya si Apostol Pedro, siya po ay humakbang sa labas po ng kanyang bangka at siya po ay nakalakad papalapit sa Panginoon sa ibabaw ng tubig. Subalit, si Apostol Pedro, sa halip na siya ay mag-focus ng kanyang paningin kay Jesus, si Apostol Pedro, tiningnan niya yung alon. Kaya't ang sabi po doon, siya po ay unti-unting lumubog. Nagmakaawa siya sa Panginoon at siya po ay inalalayan at hinango ng Panginoon mula po sa pagkalunod. Another instances po na makikita po natin sa buhay po ni Pedro. Si Pedro, katulad ng sinabi, meron siyang ugali na siya po ay salita ng salita na hindi niya masyadong iniisip. Yun pong magiging consequence ng kanyang mga sinasabi at kanya pong mga ginagawa. Alam niyo po ba, bago mamatay ang atin pong Panginoong Jesus, listen to me, si Pedro yung alagad na nagsabi kay Jesus, Panginoon, susunod ako sa iyo kahit kapalit nito ay buhay ko. Kung ikaw ay isa sa 12 alagad ng ating Panginoong Jesus, at kasama mo si Apostol Pedro, na yun ay sinabi niya sa Panginoon, Lord, kahit ikamatay ko, susunod ako sa iyo. Siguro ang mararamdaman mo bilang kabahagi ng 12 na yon, parang ang yabang ng taong ito.
ang yabang niya para sabihin niya na kahit buhay niya ay itataya niya alang-alang sa pagsunod sa Panginoon. Alam niyo po ba kung ano ang sinabi ni Jesus sa kanya? Nung sinabi ni Peter, Lord, susunod ako sa iyo kahit ikamatay ko pa. Ang sabi ni Jesus sa kanya, sinasabi ko sa iyo, Pedro, bago tumilaok ang manok, 3 beses mo akong ipagkakanuno. 3 beses mo akong itatanggi. Hindi nagsalita si Apostol Pedro. Noong pong time po na yun. Ano po ang nangyari? Huwebes ng gabi, nang si Jesus ay nananalangin sa Garden of Gethsemane, maya-maya pa ay dumating na si Judas Iscariote kasama ang mga Romanong sundalo at ang sabi niya, kung sino ang aking hahalikan, siya ninyong dadakipin. Dumating si Judas Iscariote at hinalikan niya ang ating Panginoon at agad-agad, ay iginapos ang ating pong Panginoong Jesucristo. Si Pedro, yung alagad na kasama ni Jesus sa Gethsemane, ang kumuha ng kanyang tabak at tinaga niya yung tenga ng sundalo na dumakip sa ating pong Panginoon. At doon siya ay sinaway uli ng Panginoon. Ang nabubuhay sa tabak ay mamamatay din sa tabak. Hindi mo kailangan gawin yan, sabi ni Jesus. Kung aking gugustuhin, sabi niya, kaya kong tumawag ng libu-libong batalyon ng mga anghel sa langit para iligtas ang sitwasyon nito. Ang sabi ni Jesus, hindi ko gagawin yun. Para matupad ang sinasabi sa kasulatan. Anyway, nirebuke siya ng Panginoon. At anong sabi po doon? Kinuha ni Jesus yung tenga na natagpas. Okay? At kanya pong idinikip uli doon sa ulo ng sundalo na dumakip kay Jesus. At ang sabi po doon, nung si Jesus, nung gabi ng Huwebes, nang siya ay dinala na sa mga punong pari para litisin ang kanyang kaso, alam niyo ba kung nasa ng mga disciples? Yung 11 ay nagsimula ng matakot at magtago. Alam niyo po ba kung ano ang ginawa ni Apostol Pedro? Si Pedro, yung alagad na kanyang sinundan si Jesus hanggang nung siya ay pumunta dun sa mga punong pari, subalit si Pedro ay sumusunod kay Jesus na siya ay patago. Siya ay patago-tago dahil ayaw niya na siya ay mahuli. Ano po ba kung ano ang nangyari? Merong mga tao sa labas ng kapulungan na nakakita kay Apostol Pedro. At ang sabi nung mga nakakita sa kanya ay tay babae, di ba ikaw ay isa sa alagad ng taong ito na sinasabing Jesus? Alam niyo po ba kung ano ang sabi ni Apostol Pedro? Hindi totoo yan. Hindi ko nga kilala yung taong yan. Sumunod ulit si Apostol Pedro. Nagpatago-tago siya. Pagkatapos meron uling nakakita sa kanya at ang sabi sa kanya, di ba? Ikaw ay isa sa mga alagad ng taong yan na sinasabing Jesus. Ang sabi ulit ni Apostol Pedro, hindi totoo yan. Hindi ako alagad ng taong yan at ang totoo, hindi ko yan kilala. Nagtago uli siya dahil natatakot siya at nahuli uli siya. At ano po ang sabi doon? Uli ay tinanong siya, ikaw ba ay isa sa mga alagad ng taong yun? Uli ang sabi niya, hindi totoo yan, ni hindi ko kilala ang taong yan. Alam niyo po ba kung anong nangyari pagkatapos na ipagkanulo ni Pedro sa ikatlong pagkakataon ng ating pong Panginoong Jesus? Ano po ang sabi po doon? Tumilaok ang at naisip ni Pedro na sinabi ng Panginoon, Pedro, sinasabi ko sa iyo, 3 beses mo akong ipagkakanulo bago tumilaok ang manok.
At na-realize si Peter, totoo ang sinabi ng Panginoon. Alam niyo po ba kung ano po ang nangyari doon? Na-guilty si Pedro at siya din po, katulad nung 11 alagad, siya din po ay nagtago at lumayo. Anong ginawa ni Pedro, Pastor? Na-guilty siya dahil hindi niya napanindigan yung kanyang sinabi sa Panginoon, Panginoon, susunod ako sa iyo kahit kapalit nito ay buhay ko. Subalit hindi niya ito napanindigan. Anong nangyari doon, Pastor, pagkatapos ng lahat? Alam naman po natin, Biyernes ng umaga, ang ating pong Panginoon ay iniharap kay Poncio Pilato. At si Poncio Pilato ang magbibigay ng huling hatol kung si Jesus ay ipapako sa krus o hindi. Ano? At alam po natin siya po'y nasintensyahan na siya po ay ipako sa krus ng Kalbaryo. So Jesus died on the cross. Friday, mga bandang 3:00 ng hapon, kinuha din agad ang kanyang labi at inilibing sa isang libingang walang laman. At ano pong sabi po doon? Sa ikatlong araw, early morning ng linggo, ang ating Panginoong Jesus ay muling nabuhay. Question, nasaan ang mga alagad nung time na si Jesus ay nabuhay na maguli? Sila ay nagtatago sa isang silid dahil sila ay natatakot kung ano ang gagawin ng taong bayan sa kanila dahil sila ay nakilala bilang kanyang mga tagasunod. You know the story. Ang unang mga nagpunta doon sa libingan ay yung mga babaeng kaibigan ni Jesus. Ano po? At nung sila ay malayo pa, nakita nila na bukas na yung bato, yung takno. Dumiretso sila, wala silang nakita sa libingan kundi yung tela na ipinambalot sa kanyang baktay. At lumabas dun yung angels at ang sabi, huwag niyong hanapin ang mga buhay, ang buhay sa lugar ng mga patay. Kaya yung mga babae dali-dali na ichinismis dun sa mga alagad, buhay si Jesus. Sino yung alagad na tumakbo sa libingan una? Ang uli ay si Apostol Pedro. At kung si Jesus ay nabuhay na maguli, si Jesus ay nagpakita sa napakaraming tao. Pastor, tanong, nung time na yon ay nasa na po si Apostol Pedro at yung ibang mga alagad. Alam niyo kung nasa na sila? Si Apostol Pedro kasama ang kanyang kapatid na si Andrew, si James at saka si John na magkapatid din na mga mangingisda na alagad ni Jesus. Sila po ay bumalik sa pangingisda. Binalikan nila yung kanilang hanap buhay. Pero nung sila tinawag ng Panginoon, di ba? Sa unang chapters ng Matthew, Mark, Luke, and John, sabi ni Jesus, "Come, follow me, and I will make you fishers of men." Iniwanan nila yung kanilang bangka at sila po ay sumunod sa atin pong Panginoong Jesucristo. Pero, nung hindi nila nagawang panindigan na sumunod sa Panginoon, yung mga disciples ay nahihiya sa ating Panginoong Jesus. Kaya sila, minabuti nila na bumalik na lang sila sa kanilang pag-iisda, sa kanilang pamamangka. Anong ginawa ni Jesus isang araw? This is chapter 21 of the book of John. Si Jesus ay pumunta sa Sea of Galilee. Ano ang nangyari nung time na yun? Madaling araw pa. Yung mga alagad, Andrew, Peter, James, John, marahil may kasama pa silang ibang mga disciples. Ano nangyari po doon mga kapatid? Sila po ay nangingisda. Madaling araw sinundan sila ng ating pong Panginoon. Sa kanilang pangingisda, wala silang ahuli. Biglang dumating ang Panginoon. Hindi nila na-recognize na yung naandun sa pangpang ay si Jesus. Dahil madaling araw pa nung time na yun, mahamog pa. Ang sabi nung nasa pangpang, ilagay ninyo yung lambat sa kabila at marami kayong mahuhuli. So, nilipat nila yung kanilang lambat sa kabila. At anong sabi doon? Marami silang nahuling isda. Ilang malalaking isda? 153. Ano po ang sabi doon? 153. At nung sila ay malapit na sa pangpang, unti-unti na-recognize nila, ito na si Jesus. Sino yung alagad na tumalon uli ng bangka para lumapit sa Panginoon? Si Apostol
Pedro. At ano ang makikita natin po doon mga kapatid? Nung yung mga alagad, na-recognize nila na ito si Jesus. Alam niyo ba kung anong ginagawa ni Jesus sa pangpang? Si Jesus, meron na siyang uling at isda. Ano? Na siya ay nag-iihaw na ng kakainin ng kanyang mga alagad. Anong ginawa nila sa pangpang sa tabing dagat? Kumain sila kasama si Jesus ng inihaw na isda at tinapay. At merong tanong na itinanong specific si Jesus kay Apostol Pedro. Bagamat marami silang mga alagad na nagtitipon doon, kumakain ng isda, kumakain ng tinapay, kinausap ni Jesus sa harap nila si Apostol Pedro. At merong tanong ang Panginoong Jesus kay Peter, very, very specific. Ano yung tanong na yun, Pastor? Yung ating title. Ano yung tanong? Do you love me more than this? Meron pong 4 na bagay tayo na matututunan tungkol po sa pag-restore ng Panginoon kay Apostol Pedro nung time na ayaw na niyang sumunod sa Panginoon. Dahil parang nahihiya na siya. Wala na siyang lakas ng loob, wala na siyang muka na maiharap sa Panginoon, subalit ni-restore siya ng Panginoon. Ano ang 4 na bagay na matututunan natin kay Apostol Pedro tungkol sa pagre-restore ng Panginoon sa kanya? Number 1. Basahin po natin. The Lord, ready now? Begin. Parang wala po nagbabasa. Pakibasa po. Ready now? Begin. Ang unang lesson na tututunan po natin dito sa pagre-restore ni Jesus kay Peter, una, alam niyo ba ang Panginoon, siya po ay mas concern sa pag-ibig na meron tayo sa Kanya kesa sa mga failures na atin pong ginawa. Saan natin yun matatagpuan? Verse 15. Basahin po natin yung verse 15. Ready now? Ready now? Begin. When they had finished breakfast, Jesus said to Simon Peter, Simon, son of John, do you love me more than this? He said to him, Yes, Lord, you know that I love you. He said to him, Feed my lambs. Sa ginawang kahihiyan ni Pedro sa Panginoong Jesus, nang siya ay kanyang itinanggi ng 3 beses, makikita natin dito, hindi ipinaalala ng Panginoong Jesus ang kapalpakan na nagawa ni Pedro, bagamat ito ay maaari niyang gawin para ipamuka sa kanya ang pagkakamali na kanyang ginawa. Sa halip, ano po ang sabi doon? Seryosong tinanong ni Jesus ang pag-ibig na meron siya para sa kanya. Can you imagine that? Halimbawa, ako si Jesus at si Pastor Jake sa si Pedro. Nung time na yun, sila ay nasa takot dahil nahihiya. Sumunod sa akin, wala na silang confidence. Bigla akong pumunta kay Pastor Jake. Halimbawa, sa si Pedro. Di ba kung titingnan po natin, when si Jesus, sinabi niya kay Pedro, Hoy, Pedro, ikaw yung alagad na nagkanulo sa akin 3 beses at nakakahiya ang ginawa mo. Sinabi ba yun ni Jesus kay Pedro? Wala tayong makikita doon. Na sinabi ni Jesus, pinamuka sa kanya, binaoy sa kanya. Hoy Pedro, nakakahiya, sobra ang ginawa mo. Sino ka para 3 beses mo akong ipagkanulo? Kung di anong tinanong ni Jesus sa kanya. Sabi ni Jesus kay Peter, do you love me more than this? Ibig sabihin mga kapatid, mas concerned si Jesus sa pag-ibig ni Pedro kesa sa kanyang nagawang pagkakamali sa kanyang buhay. And what is the lesson na makikita po natin dun po sa conversation na yon? Basahin po natin yan. Ito ay pagpapakita. Ready now? Begin.
Say amen if you agree. Amen? Paano kaya kung tayo ibaoy ng Panginoon sa atin ang lahat ng mga ginawa nating kapalpakan sa Kanya? Nakakahiya, di ba? Ang Panginoon pa naman, sa ulado niya, ng detalyado yung mga ginawa nating kapalpakan sa ating buhay. Pero alam niyo ba, nung dumating ang Panginoon sa buhay natin, wala nang pakialam ang Panginoon sa mga nagawa nating pagkakamali. Because for the Lord, past is past. Ang mahalaga sa Panginoon, sa kasalukuyan, mahal mo siya. Amen? At yan po ang unang lesson na makikita po natin kay Apostol Pedro. Kung tutuusin, pwede ipaalala ng Panginoon sa kanya, Hoy Pedro, ito ang kapalpakan mong ginawa. Pangako ka pa ng pangako. Naggagawin mo yan, mamamatay ka alang-alang sa pagsunod sa akin. Pero wala tayong makikita. Makikita natin, napaka-tender, napaka-kind ng pagkaka-deal ng Panginoong Jesus kay Apostol Pedro. And that is also the attitude of the Lord Jesus Christ nung tayo po ay natagpuan niya. Second lesson that we can learn from the Apostle Peter in his life, nung nirestore siya ng Panginoon. Una, the Lord is more concerned sa pag-ibig na meron tayo sa Kanya kesa sa mga ginawa natin, mga failures sa ating buhay. Second point, basahin po natin. Ready now? Begin. Paulit nga po. Louder. Ready? Go. Ang Panginoon, willing siya na abutin niya tayo kahit sa kabila na ilang beses tayong pumalpak sa Kanya. Pumalpak ka sa Panginoon ng 10 beses, 10 beses Kanyang aabutin. Pumalpak ka sa Panginoon ng 20 na times, 20 times, 20 times kang i-reach out ng Panginoon. Ang sabi dyan, the Lord is willing to reach us out no matter how many times we failed Him. Saan natin makikita yan? Verse 15, verse 16, verse 17. Ang sabi dito ng Panginoon, una sa verse 15, basahin po natin yung Do you love me? Ready now? Begin. Do you love me more than this? Sa verse 16 ba ay meron uli? Basahin uli po natin yung tanong. Ready now? Begin. Do you love me? Verse 17, meron po ba? Meron po. Basahin uli po natin. Do you love me? Ang tanong, bakit kaya kailangang 3 beses na itanong ni Jesus kay Apostol Pedro na, do you love me more than this? Hindi ba nakakapikon yun? Kapag ni Peter, at yun nga nangyari. Ang sabi doon, Peter was grieved. Nalungkot si Pedro at parang naiinis, 3 beses siyang tinatanong ng Panginoon, do you love me more than this? Verse 15. Verse 16, same question, do you love me? Verse 17, same question, do you love me? Why? Why 3 times? Listen to me. Alam niyo kung 3 beses kung bakit. Ilang beses pinagkanulo ni Pedro kay Jesus? 3 beses. Ilang beses tinanong ni Jesus si Pedro, do you love me? Anong ibig sabihin? Jesus, gusto niyang maunawaan ni Peter, Peter, 3 beses mo akong binigo. Subalit 3 beses din akong willing na abutin ka. Amen? Kaya yung pagtatanong ni Jesus, intentional yun. May intention siya kung bakit kailangan 3 beses. Gusto niyang maunawaan ni Pedro, Pedro, 3 beses kang pumalpak sa akin at 3 beses din kitang hihilahin pabalik sa akin. Kaya ano po, makikita po nating lesson po dyan,
Ito ay pagpapakita. Basahin po natin. Ready now? Begin. Yan ang pananaw ni Jesus para kay Peter. Hindi nakikita ng Panginoon yung past ni Peter. Wala na yun kay Jesus. Ang nakikita ng Panginoon kay Peter ay yung magiging future ni Peter. Naniwala pa rin si Jesus na kahit sa kabila na binigo siya ni Peter at nakakahiya yung ginawa ni Peter sa kanya, naniwala pa rin si Jesus na isang araw. Ang taong ito ay magiging gamit para sa akin. At mga kapatid, that is also the message na gustong iparating ng Panginoon sa atin ngayong umaga. Have you failed the Lord many times? Gustong sabihin ng Panginoon sa iyo ngayong umaga, kung ilang beses mo siyang binigo, ganun din siya kawiling na abutin ka at alisin ka sa ganung sitwasyon ng buhay mo. Amen? Third lesson that we can learn from the Apostle Peter. Una, ang Panginoon, mas concerned siya sa pag-ibig natin sa Kanya kaysa sa naging failure natin sa ating buhay. Pangalawa, ang ating Panginoon, ilang beses tayong pumalpak sa Kanya, ganun din. Ang Panginoon, aabutin niya tayo kahit ilang beses pa tayong pumalpak sa Kanya. Third lesson that we can learn, ang sabi dito, the Lord knows the capacity of love we can give Him. Alam ng Panginoon yung kapasidad ng pag-ibig na kaya nating ibigay sa Kanya. Ano ang sabi po doon sa mga sagot ni Pedro? Verse 15, ano po ang sagot ni Pedro? Basahin natin. Yes, Lord, ready, begin. Yes, Lord, you know that I love you. Verse 16, ano sagot ni Peter? Ready, go. Verse 17, ready, begin. Lord, you know everything. You know that I love you. Let me show you this. Merong tatlong uri ng pag-ibig. I'd like you to listen and I'd like you to note this. Ano ang tatlong klase ng pag-ibig? Una, yung tinatawag na agape love. Agape love. What is agape love? Agape love is sacrificial love and unconditional love. Alam niyo po ba kung sino lang ang pwedeng makagawa ng agape love perfectly? Ang pwede lang na makapag-express ng agape love na perfecto ay walang iba kundi ang Diyos, divine love. Second kind of love, meron tayong tinatawag na phileo love. Phileo love. Ano ang phileo love? Ito yung tinatawag nating brotherly kind of love. Ano? Ito yung pag-ibig na ina-express mo sa iyong mahal sa buhay at sa iyong mga kaibigan. Brotherly. Another kind of love na atin pong mapag-aralan ngayong umaga, not only the agape love, the phileo love, but the third kind of love is the erotic kind of love. Eros. Ano yung erotic? Ito na yung malaswa. Ito na yung lustful kind of love. So, meron tatlong pag-ibig. Ano yung tatlong pag-ibig? Ready now? Begin. Agape, phileo, and erotic or eros kind of love. Agape love is divine love. Unconditional, sacrificial. Yung phileo love ay brotherly kind of love. Yung erotic kind of love o yung eros, ito po ay lustful. Ano po? Ito po ay meron ng kinalaman sa intimacy. Ano po? Sexual intercourse. Anong tanong ni Jesus kay Peter? Sa verse 15. Anong tanong ni Jesus kay Peter? Do you love me more than this? Ano yung tanong? Do you love me more than this? Unang beses.
Alam niyo po ba, hey, listen, pag titingnan natin yung Greek word na ginamit ni Jesus doon sa love, ang ginamit niya ay hindi, of course, eros. Hindi din phileo. Yung love na ginamit ni Jesus para tanungin si Peter, do you love me more than this? Ay agape. Kaya sa Greek, do you agape me more than this? Anong ibig sabihin ng agape? Sacrificial and unconditional. Anong sagot ni Peter sa kanya? Yes, Lord, I love you. Listen to me. Alam niyo ba kung anong sagot ni Peter? Yes, Lord, I phileo you. Hindi nasagot ni Peter si Jesus nung agape. Bakit, Pastor? Ang taas ng agape. It is something na Diyos lang ang pwedeng makagawa perfectly. Second tanong ni Jesus. Verse 16. Ano ulit yung tanong? Do you love me? Tinanong ulit ni Jesus si Peter. At ang Greek word nung love again is agape. Second time, sabi ni Jesus, Peter, do you agape me? Ang sagot ni Peter nung unang beses, yes, Lord, I phileo you. Ito lang, Lord, yung kaya kong maibigay na pag-ibig sa iyo, but I love you. Second na tanong ni Jesus, Peter, do you agape me? Anong sagot ni Peter? Yes, Lord, I phileo you. Hanggang dito lang ako, Panginoon. Third question ni Jesus, Peter, do you love me? The third time, si Jesus, hindi niya na ginamit yung agape. Hindi niya na sinabi na, Peter, do you agape me? For the third time, tinanong na ni Jesus si Peter, Peter, do you phileo me? Anong nangyari? Si Jesus ay bumaba sa level ng pag-ibig na kayang ibigay ni Peter. Question, Pastor, bakit hindi po makasagot si Peter na yes, Lord, I agape you? Bigyan ko kayo ng sagot. Dahil si Pedro, minsan niya nang binigo ang Panginoon. At siya ay nahihiya na sabihin sa Panginoon, Lord, I agape you. Sa isip ni Pedro, pwedeng magawa niya uli yung kanyang kapalpakan na ginawa sa Panginoon. Kaya sa puntong ito, si Pedro ay nagiging tapat lang sa Panginoon. Wala siyang lakas ng loob na sabihin, Lord, talagang yung highest kind of love na yan ang ibibigay ko sa iyo. Paano niya sasabihin yun? Kailan lang ipinagkalulo niya, itinanggi niya ang Panginoon. Kaya dito lang siya sa pangalawa. Lord, I phileo you. Lord, I phileo you. Third time, parang medyo naiinis na si Peter. Yes, Lord, you know everything. You know that I phileo you. Anong ibig sabihin nito, mga kapatid? Ito ay pagpapakita. Paki-flash po sa screen. Ready now? Begin. Do you admit na yung pag-ibig mo sa Panginoon is not perfect? Meron bang pwede makapagsabi dito at tataas ang kamay? Pastor, ako. Talagang yung pag-ibig ko sa Panginoon, perfectong-perfecto. Sino ang pwede magsabi dito, yung pag-ibig niya sa Panginoon ay agape? Sacrificial, unconditional, perfect love. No one among us na pwedeng mag-claim na, Pastor, ang pag-ibig ko talaga sa Panginoon ay perfectong-perfecto.
Walang dungis. Wala pong pwede mag-claim yan sa atin. At alam nyo ba, listen to me, alam yun ng Panginoon. Alam ng Panginoon na yung pag-ibig mo sa Kanya ay hindi magiging perfecto. Pero, mahalaga pa rin sa Panginoon na bagamat hindi perfecto yung pag-ibig na pwede mong ibigay sa Kanya, mahalaga pa rin sa Kanya na mahal mo siya. Amen? At ang sabi dyan, tatanggapin pa rin ng Panginoon at mahalaga pa rin sa Kanya na mahal natin siya ng higit sa kahit sino man at anuman sa buhay na ito. Nakakatuwa lang, ano? Alam ng Panginoon ang kondisyon ni Peter. Agape, agape. Sinagot siya ni Peter, Phileo, Phileo. Kaya bumaba ang Panginoon sa kanyang level. Peter, do you Phileo me? Yes, Lord, you know everything. You know that I Phileo you. Doon sila nagtagpo ng Panginoon. At kung titingnan natin sa ating personal na buhay, our love for the Lord, again, will never be perfect in this world. Alam ng Panginoon na tayo ay magkakasala at magkakasala. By the way, that is not a license for us to continue to sin. Pero alam ng Panginoon, meron tayong magagawang kapalpakan sa ating Kristiyanong buhay. Pero mahalaga pa rin sa Panginoon na mahal mo siya ng kahit sino man at anuman sa mundong ito. Amen po? Pang-apat na lesson mula po kay Apostol Pedro. Pang-apat ang sabi dito, the Lord will test our love for Him through our obedience to Him. Basahin po natin na malakas. Ready, begin. Ayaw ng Panginoon na si Pedro ay sumagot lang na, yes, Lord, I love you. Ayaw ni Jesus na puro salita. Iyan pa naman ang ugali ni Pedro. Si Pedro ay nakilala na siya ay masalita at hindi iniisip kung ano ang kanyang sinasabi. Pero ayaw ng Panginoon, yung love natin sa Kanya ay puro salita. Gusto ng Panginoon ipakita natin sa pamamagitan ng ating pagsunod sa Kanya. Saan natin makita yan? Verse 15. Anong utos ni Jesus kay Pedro? Feed my lambs. Verse 16, anong utos? Tend my sheep. Verse 17, anong utos? Feed my sheep. Sino yung lambs? Sino yung sheep na tinutukoy dito? Ito na yung mga mananampalataya. Inuutusan ng Panginoon si Pedro, Pedro, pagpastoran mo ang lahat ng aking mga alagad. Yung aking mga tupa. Feed my lambs, pakainin mo. Tend my sheep, alagaan mo sila. Alagaan mo sila. At ano ito, pastor? Ito po ay nangangahulugan, ayaw ng Panginoon na yung pag-ibig ni Pedro ay puro salita. Merong dapat gawin si Pedro para kanyang patunayan na mahal niya ang Panginoon. Amen po? Ano yung pinapakita po nito sa atin? Paki-flash po. Ito ay pagpapakita. Ready now? Begin. Wala dyan. Iyan. Ito ay pagpapakita na hindi lamang sinabi. Yeah. Okay. Ito po ay pagpapakita kay Pedro na siya ay tinatawag ng Panginoon upang paglingkuran siya sa pamamagitan ng pangunguna at pangangalaga sa mga mananampalataya. Yung sheep at lamb na tinutukoy dito ay mga mananampalataya. Kaya kung tinanong ng Panginoon si Peter, do you love me more than this? Yes, Lord, I love you. Sabi ng Panginoon, feed my sheep. Second time, tend my sheep. Ano? Ibig sabihin nun, si Pedro ay inutusan ng Panginoon na magpastol ng kanyang mga tupa. Kung mahal mo ako, Pedro, ito yung dapat mong gawin. Let me tell you this. Alam niyo po ba ang nangyari kay Apostol Pedro pagkatapos ng lahat ng ito? Napakaraming na-accomplish ni Apostol Pedro para sa Panginoon pagkatapos siyang i-restore ng Panginoon sa puntong ito. Ano ang nangyari kay Apostol Pedro? Number 1,
Siya po ay naging leader of the early church. Siya po ang nag-preach at the Pentecost. Naalala niyo sa Book of Acts? Nasa lesson natin yan, sa Story of Hope, lesson 35. Si Pedro, ang unang apostol na nangaral ng Ebanghelyo, at nung time na siya ay nangaral ng Ebanghelyo, ang naligtas ay 3,000 katao. At nabautismuhan din nung time na yon at naidagdag sa iglesia. Ano pa ang ginawa ni Apostol Pedro? Miraculous healings. Pinagaling niya si Aeneas. Si Dorcas in the book of Acts chapter 9, 36 to 41, namatay na at dinuhay na mag-uli ni Pedro si Dorcas. Si Apostol Pedro ang nagbukas ng kaligtasan para sa mga hintil. Alam niyo po kung bakit? Ang unang hintil na nabautismuhan ay si Cornelius. At simula nung si Cornelius ay nabautismuhan, nagsimula na po ang pangangaral ng Ebanghelyo para sa mga hintil. Hindi lang Hudyo ang maliligtas, kundi ang mga katulad nating hintil. Si Pedro ang nagbukas ng kaligtasan sa mga hintil. Another one, he defied religious authorities. Alam niyo po ba ang nangyari nung time na yon? Ikinukulong at pinaparusahan ang mga nangangaral ng Ebanghelyo. Napigilan ba si Pedro? Hindi po. Kahit siya ay nakulong, siya ay patuloy na nangangaral ng kaligtasan. At si Apostol Pedro ay meron din po siyang missionary travels and writings. Ang sabi doon, siya po ay naglakbay sa mga bayan ng Lida, Joppa, Caesarea. At si Apostol Pedro ang nagsulat ng 2 book sa New Testament, 1 Peter and 2 Peter. At higit sa lahat, si Apostol Pedro, he was martyred because of his faith on the Lord Jesus Christ. Siya po ay pinatay sa lugar po ng Roma. Gusto niyo bang malaman ninyo kung papaanong namatay si Apostol Pedro? Hindi na po yun natala sa Biblia. Sinabi na lang po ito ng kasaysayan kung paanong namatay si Apostol Pedro. Ano nga ulit sinabi ni Peter bago mamatay si Jesus? Panginoon, susunod ako sa iyo kahit kapalit nito ay matayan. Nagawa ba ni Peter? Sabi ni Jesus, 3 beses mo kayo pagkakanulo bago tumilawak ang manok. Nabigo ni Pedro ang Panginoong Jesus. Sa kabila nun, ni-reach out ni Jesus si Peter. Ibinalik sa pagiging alagad. At pagkatapos niyang ma-accomplish ang lahat ng iyan, si Pedro po ay dinala sa Roma. Ano ang gagawin kay Apostol Pedro? Dahil sa kanyang pangangaral ng Ebanghelyo, alam niyo po kung ano sinasabi ng kasaysayan? Si Pedro ay sinentensyahan na ipako din sa krus at mamatay. Alam niyo kung anong sinabi ni Apostol Pedro bago siya ipako sa krus? Sabi ni Pedro, hindi ako karapat-dapat na mamatay ng katulad ng kamatayan na katulad sa Panginoon. I am not worthy to die the kind of death that the Lord Jesus Christ had experienced. Anong sabi ni Pedro dun sa mga may hawak sa kanya? Ipako niyo ako sa krus ng nakabaligtad. At alam niyo kung sinasabi ng kasaysayan, according to history, the Apostle Peter died, was crucified upside down. Dahil nagsabi niya, hindi ako karapat-dapat na mamatay na katulad ng kamatayan na katulad sa Panginoon. Kaya't ibaligtad ninyo. Namatay si Apostol Pedro, pinako sa krus na nakabaligtad. Tanong, Pastor, para ba kay Apostol Pedro, yun ay something na nakakalungkot? Yun ay something na nakakahiya? Alam niyo po ba hindi? Bakit po? I'll tell you.
binigyan ng Panginoon si Apostol Pedro ng pagkakataon na kanyang tuparin yung kanyang sinabi sa Panginoon, ikamamatay ko. Kahit ikamatay ko, ay susunod ako sa iyo. Kaya para kay Apostol Pedro, ang mamatay sa krus ng nakabaligtad ay isang napakalaking pribilehiyo at pagkakataon na kanyang mapanindigan yung una niyang sinabi sa Panginoon, mamamatay ako alang-alang sa pagsunod ko sa iyo. Amen? What's the point? Sinasabi mo bang mahal mo ang Panginoon? Di ba sinasabi natin, mahal natin ang Panginoon? Kanina nga lang sa awit sinabi natin, di ba? I love you more than gold or silver. Only you can satisfy. Sinasabi natin, mahal natin ang Panginoon. Amen? Pero ayaw ng Panginoon na yung I love you natin sa Kanya ay puro. Ang sabi ni Jesus kay Peter, nung sinabi ni Peter, Lord, I love you. Sabi agad ni Jesus, feed my lamb. Lord, I love you. Second time around, tend my sheep. For the third time around, sabi niya, do you love me? I love you, Lord. Sabi ng Panginoon, feed my sheep. Ibig sabihin, meron tayong kailangang gawin para tunay nating masabi na mahal natin ang Panginoon. Amen po? Katulad halimbawa ni Marlene, kung sasabihin ni Helbert, I love you. Subalit yung I love you niya ay walang pagkilos, walang gawa. Sa palagay nyo ba ay I love you yun para kay Marlene? Ano si Marlene? Sabihin ni Helbert, I love you mama. Pagkatapos ay wala siyang ginagawa sa iyo. Di kanya inaalagaan, di kanya inaasikaso. Sa palagay mo ba ay ma-appreciate mo yung salita? Hindi po. The same with the Lord. Gusto ng Panginoon, sabihin natin sa Kanya, Lord, I love you. Pero gusto ng Panginoon ang tinatawag na obedience. Ano ang gusto ng Panginoon? Obedience. Gusto ng Panginoon ng pagsunod. At kung susunod tayo sa Kanya, ang gusto ng Panginoon, susunod tayo kahit kapalit natin ay buhay. Kahit ikamatay natin. Anong pagpapakita ng mga kapatid? Basahin po natin. Ito ay pagpapakita. Ready now? Begin. Do you love me more than this? Sabi sa ating lessons, 4. Una, ang Panginoon, mas concerned siya na sa kasalukuyan ay mahal mo siya kaysa sa mga kapalpakan mo ng kahapon. Amen po? Pangalawa, ang sabi doon, no matter how many times we fail the Lord, ang Panginoon ay patuloy niya tayong aabutin. Yung 3 beses na pagtatanong ni Jesus, do you love me? Intentional. Gusto niyang ipaalam kay Pedro, 3 beses mo akong binigo eh. Tinidor mo ako 3 beses. Pero sa kabila niyan, gusto kong malaman mo, inaabot kita. Gusto kitang ibalik sa akin. Amen? Third, anong sabi po doon? Alam ng Panginoon, yung kapasidad ng pag-ibig na kaya nating ibigay sa Kanya. Alam niyang hindi tayo magiging perfecto sa ating pag-ibig sa Kanya. Pero mahalaga pa rin kay Jesus na mahal natin siya ng higit sa kahit sino man at anuman. Amen po? And then pang-4, anong sabi dito? Kung sasabihin nating mahal natin si Jesus, patunayan natin yun sa pamamagitan ng ating mga ginagawa. Si Pedro, nung una binigo niya ang Panginoon, pero sa pangalawang pagkakataon, hindi niya napalagpasin. Para sa kanya, isang pribilehiyo ang mamatay alang-alang sa pangalan ng kanyang Panginoon at tagapagligtas na kanyang pinaglilingkuran. In our conclusion, basahin po natin yan. While we walk in this life, ready now? Begin. While we walk in this life with the Lord, we might disappoint Him. We might frustrate Him. We might commit sins and mistakes. We might make wrong and foolish decisions at times. Remember that the Lord knows your tendency to fail.
And every time you do, He wants to ask you, do you love me? What a conclusion. Habang tayo ay namumuhay sa mundong ito, pwede nating ma-disappoint ang Panginoon, pwede nating ma-frustrate ang Panginoon, pwede tayong makagawa ng kasalanan at pagkakamali sa Panginoon, pwede tayong makagawa ng mga maling desisyon, kamangmangan sa buhay na ito, katulad ng ginawa ni Apostol Pedro. Pero ang sabi dito, tandaan natin, alam ng Panginoon na meron tayong tendency na pumalpak. At sa tuwing tayo ay papalpak, isa lang ang tanong ng Panginoon. And what is the question? Do you love me? Every time you fail, the Lord is asking you, do you love me? What matters most is we love Him despite ng atin pong mga failures, shortcomings sa atin pong Panginoon. Amen? Let us all bow our heads and close our eyes in prayer. Panginoon, salamat po sa restoration ni Peter. Nung unay binigo kanya, hindi niya napanindigan ang kanyang sinabi sapagkat siya ay padalos-dalos sa kanyang mga salita. At sa huli ay pumalpak siya. Subalit hindi mo siya sinukuan. Inabot mo siya, hindi mo lang siya inabot. Bumaba ka pa sa level na kaya niya, Panginoon, para magtagpo kayo. At napakagandang isipin namin yun sa aming mga sarili, Panginoon. Katulad din ni Pedro, kami po ay padalos-dalos. Marahil may mga salita kami na hindi namin ginawa sa iyo. Pumapalpak kami, Panginoon. Pero salamat sapagkat ilang beses kaming pumalpak, yun din ang ilang beses, Panginoon, na aabutin mo kami at hindi mo kami sukuan, Panginoon. Pero ngayong mga umaga, napag-alaman din namin, Panginoon, na ayaw mo lang na sabihin naming mahal ka namin. Gusto mong patunayan namin yon sa pamamagitan ng aming obedience, pagsunod. Madaling sabihin na mahal ka namin. Subalit ang patunayan nito ang pinakamahalaga sa lahat. At napatunayan ito ni Apostol Pedro sa pangalawang pagkakataon, hindi niya na pinalagpas, Panginoon, ang pagkakataon na panindigan niya ang sinabi niya. It was a privilege for him to die on the cross upside down para, Panginoon, sa iyo. That is a beautiful picture of devotion, love, loyalty, Panginoon, sa inyo. Kaya sana, Panginoon, naging pagpapala ito sa amin ngayon pong umaga. Katulad din kami ni Pedro, Lord, pumapalpa kami, pero wag mo kaming sukuan, Panginoon. Maawak at mahabag sa amin, patuloy mo kaming i-restore at maalala namin yung tanong, do you love me? This is our prayer with thanksgiving in Jesus' name. Amen and amen. Are you